Grabe, sobrang ganda. Good morning everyone and welcome again sa part 3 ng aking Bohol trip, and this is my day 2. Ngayon naman ang itinerary ko is yung Panglao trip. Ang sabi ni Tatay Feli kahapon, isaabutin lang to ng 4 hours. And since yung check-out ko dito is 12 noon, sa hapon na rin namin gagawin yung pinaka-trip. Para sakto na rin na after ng trip is diretso na nila ako hahatid sa airport. Since gabi din naman yung trip ko pabalik ng Manila. Maaga ako nagising kanina kasi nag-online check-in na ako kasi baka makalimutan ko pa mamaya. And nakapag-breakfast na rin ako, kapag-impake, and I'm ready to go na. Inaantay ko na lang talagang mag-12 noon or before 12 noon para makapag-check out na. Kaya naman, please join me again dito sa last day ko dito sa Bohol. Outfit check! And this is my day to trip. Let's go! Ang first destination natin sa trip na ito, ang Bohol Bee Farm. Unfortunately guys, wala na daw bee farm nung pandemic pa. So wala na tayong mapupuntahan dito. Pero ang meron na lang ay mga restaurants and yung mga handmade crafts. Next stop, ang Dawis Church. This is the history nung Dawis Church. Medyo mahaba lang siya. And tingnan natin sa gilid. Parang ganito din yung mga church sa Ilocos, like yung Paway, yung Santa Monica Church sa Capiz. Parang ganito din yung itsura niya. Ikutin natin. Ano pala yun? Still Miraculous Tower daw ang tawag nila, kaya lang hindi pwedeng akyatin. Ito yung likod. Sabi ni tatay, nasa 42 degrees daw ata ngayon. Ganda ng architecture niya. And then guys, tingnan yung ceiling niya. Mayroong nagtuturo din, gusto kong pakinggan. Yeah, nice. Sunod ko namang pinuntahan ang Hinagdanan Cave. Meron itong 50 pesos na entrance fee at pwede kang samahan ng isang tour guide na pwede mong bigyan na kahit na magkanong tip. Ibon na yan, sir. Yun yung tinatawag na Balinsaceae or swallow birds. Okay. Yung nest nila, yun yung ginagawa ang bird's nest soup or nili soup. So, no worries, fully vaccinated na yung mga ibon. So, dandahan lang tayo. Dito pa tayo, sir. Siguro ngayon, nasa 12 to 13 feet siya ngayon. Okay. Pag nag-high tide or sagad na yung high tide niya, minsan naabot hanggang dun sa may first tip ng hagdan. Yung lalim niya mga 15 feet na po. Yun yung pinaka-high tide talaga.
Pero minsan lang or bihira lang mangyari yung umabot ng 15K. So, pag Yes. Ngayon, yung butas na to, daanan pa rin to. Kung gusto libre, diretso talon. Tatalo na lang. Jump shot na sir. Okay. Hindi ko na videoan, pero this was yung dating pasukan niya dito. Actually, meron siyang story. Kaya lang hindi ko na na-videoan nung ina-explain niya kanina. So, ito na yun. Isang chamber lang siya. Okay. That's it. Dito nagtago yung Okay. Taguan ng World War II. yung mga Pilipino lang yung nagtago, hindi mga Hapon siya. May ebidensya sila sir or ginawa dito na part. Video Dito. picturean niyo sir, lagyan niyo ng flash, may makikita rito. Oh, wait. Dandahan ang pag-akyat sir ha. Hawak pa rin sa railings and then yuko ng bahagya yung ulo. Baka maka-souvenir ng bukol, delikado. Okay, so dito. Welcome to the outside world. Next, Panglao Church. Yung itsura niya is halos same lang din dun sa Taoist Church. Although yung Taoist Church is mas malaki. And it's also called the St. Augustine Church. Silipin natin yan sa loob kasi nakalock sila. Ito naman yung kabilang side niya. Meron din silang tower doon sa dulo. That one. And an open space here. Sobrang init. Ito naman yung itsura nung harap. Yan po yung watchtower. Okay. Itong tower po, hindi mo daanan. Hindi Hindi ang umakyat sa taas. po siya maakyat. Okay, hindi ang po, hirap po no, pag-install. Ah. Sunod naman ang Muadto Street Mall. This is the Muadto. Itong likod niya is dagat na. Puntahan natin. Ganda dito guys. Ang linis ng tubig, walang kalat, pino rin yung sand, para din siyang Boracay. Sobrang ganda niya talaga. Ito naman yung kuha ng Muadto sa likod. Ganyan siya. First time kong makapunta sa isang mall na ganito kagandang likod. Isang beach. Lastly, Mist Restaurant. The beauty of Bohol must be seen by all. Di ko man napuntahan lahat ng tourist attractions ng Bohol. Masasabi kong sulit at masaya naman ang solo travel na ito. Lalo na ngayon na naibahagi ko siya sa inyo. Tunay na nakakabighani ang ganda ng Bohol. Ang ganda ng Pilipinas. Totoo nga namang masasabi mo, pipiliin mo ang Pilipinas.